Magandang araw! Narito na naman tayong muli para mag-aral ng asignaturang Physical Education para sa isang bagong aralin na may paksang panandali ang pagtigil sa pagsasagawa ng symmetrical at asymmetrical na kilos o galaw. Sa pagtatapos ng aralin na ito, inaasahang maipapamalas mo ang mga sumusunod. May pakikita ang panandaliang pagtigil ng pagkilos sa pagsasagawa ng mga symmetrical at asymmetrical na kilos o galaw gamit ang iba pang parte ng katawan maliban sa mga paa bilang batayan ng suporta. Isagawa ang mga sumusunod na warm-up exercises ng 16 counts. Magaling! May kakayahan silang maisagawa ang panandaliang pagtigil sa pagkilos o ang tinatawag na momentary stillness. Anong bahagi ng katawan ang ginamit nila bilang batayan ng suporta? Mahusay! Ang kanilang ginamit na batayan ng suporta ay ang kanilang mga kamay. Maipamamalas ba ang kasanayang ganito sa loob ng mahabang panahon? Tama, hindi po. Bakit po? Dahil ang pangunahing batayang suporta talaga natin sa pagtayo ay ang ating mga paa. Kaya't ang kilos na kanilang ginawa ay maisasagawa lamang ng panandalian. Tulad ng ating natutunan sa naunang aralin,
Ang katawan ay may kakayahang makalikha ng mga hugis at galaw. Ang mga hugis at galaw na ito ay maaaring mula sa mga gawaing ginagawa natin sa araw-araw, sa tahanan, sa paaralan at maging sa ating komunidad. Ang mga hugis na nalilikha ng mga kilos ng katawan ay maaaring maging symmetrical o asymmetrical. Ang symmetrical na kilos ay ang mga posisyon o galaw ng katawan na nagpapakita ng balanse o proporsyon. Ang kalahati na posisyon ng katawan ay pareho sa kabilang bahagi ng katawan. Narito ang halimbawa ng mga symmetrical na kilos o galaw. Ang kalahating posisyon ng katawan ay katulad sa kabilang bahagi ng katawan. Ito ay balanse o may proportion. Ang asymmetrical naman ay ang mga galaw o posisyon ng katawan na hindi nagpapakita ng balanse o proportion. Ang posisyon ng kalahating bahagi ng katawan ay iba sa kabila. Hindi sila magkapareho. Ang mga paa ang unang naging batayang suporta pero maaari ring gamitin ang mga kamay, ulo, braso, ginti, puwitan at iba pang bahagi ng katawan sa pagsasagawa ng mga symmetrical at asymmetrical na galaw. Kailangan ng panandali ang pagtigil sa ibang kilos ng katawan habang nagsasagawa ng ilang symmetrical at asymmetrical na kilos na hindi ang mga paa ang ginagamit na batayan ng suporta dahil mabigat ang ating katawan. Magsanay tayo. Isagawa at tukuyin kung ang mga sumusunod na gawain ay symmetrical o asymmetrical at kung anong parte ng katawan ang ginamit bilang batayan ng suporta. Halimbawa, ang isinasagawang kilos rito ay asymmetrical. Ang ginamit na batayan ng suporta ay tuhod at kamay. Ngayon ay alam mo na ang iyong gagawin, simulan mo na. Ang ating susunod na gawain, isagawa ang mga sumusunod na symmetrical at asymmetrical na kilos habang inaawit ang tayo'y mag-ehersisyo. Ulit-ulitin ang bawat kilos ng tig 16 counts.
Sa gawaing ito, maaari ninyong isagawa ang bawat kilos o galaw at isulat sa sagutang papel ang markang check kung ito ay symmetrical at X naman kung hindi. Una, umupo sa sahig na nakataas ang mga paa at kamay sa hugis ng titik V. Ikalawa, dumapa na nakataas ang mga paa gamit ang kamay at tiyan bilang batayan ng suporta. Ikatlo, tumayo na nakalagay ang kanang kamay sa harap habang hawak ng kaliwang kamay ang kaliwang paa sa likod. Ikaapat, tumayo na magkadikit ang mga palad habang ang kaliwang talampakan ay nasa may tagiliran ng tukod. Ikalima, umupo na bahagyang nakabaluktot ang mga tuhod habang ang dalawang kamay ay nasa may batok. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam! Narito ang mga susi sa pagwawasto. Iwasto mo ang iyong mga sagot gamit ang mga sumusunod na susi ng pagwawasto.